O as you know, mga kababayan, breaking news kahapon, suspended po ng 30 days yung operation ng SMNI. Late ka na niya, Mr. Maravilla, sa mga reactions mo. Galing kasi po kami sa Palasyo Malacanang kahapon. Alam ko na yung istorya. Kaya lang, siyempre, party-party muna kasi pinatawag po kami ng ating Pangulong. BB. Para naman po yung mga Insamada vloggers. At kasama natin yung mga Marcos loyalist po ay magkasama-sama sa Christmas party. Kaya po, late tayo na nagpaabot ng reactions natin. Pero po, aware tayo kung ano yung mga usapan, siyempre. Si Super Ate nga po, nagalit. Ano niya yung kinatatakot ninyo sa SMNI? At siyempre, yung kampo po ng mga Duterte, yung PDP laban, kinondem po yung suspension. Affront daw to press freedom. So yun mga kababayan yung ating mga pag-uusapan. At sabi naman po ng iba na hinusgahan na po daw kasi suspended na yung operations ng SMNI, ng NTC. Hinusgahan daw agad. What? Ganon ba yung pagkaintindi ninyo ng suspension? Sa suspension po, walang ganon na may judgment. Ang purpose po ng suspension is to prevent the subject from further committing violations or harm. Kahit po sa mga empleyado, bakit natin sinususpend? I must know kasi manager po ako dati ng radyo. Pag may mga violations sa company policy, yung isang empleyado, sinususpend namin, siyempre, para hindi na siya makapag-commit ng further harm sa company pending a further investigation. Yun po ang rason kung bakit may suspension order. Kaya mga nagsasabing hinusgahan na po yung SMNI kasi nagpalabas daw ng suspension pagkatapos hindi pa nga niya nakakasagot yung SMNI sa akusasyon. So yun mga kababayan yung pag-uusapan natin. Ito yung mga balita. NTC issues a 30-day suspension order against SMNI. NTC suspends SMNI operations 30 days for franchise violations. Ito yung reactions ni Super Ate. Takot ba tayo na baka tama ang SMNI? Takot ba tayo sa katotohanan? Ito naman mga kababayan yung side ng PDP laban. Sabi niya dito, this is a clear affront to freedom of expression. Nung panahon na pinasarado ni Maudigs yung yung ABS-CBN, tama sa inyo. Walang affront to freedom of expression. Ngayon kasi istasyon kung saan kayo nagsasalita, yung patron ninyo si Maudigs, affront na to freedom of expression. Kaya walang maniwala sa inyo kasi double standard po kayo. Pagkakampi ninyo o kayo mismo, yung sinuspend affront to freedom of expression. Nung panahon ninyo na pinasara yung kasi kalaban ninyo yung ABS-CBN, walang affront to freedom of expression. Tama yung mga desisyon ninyo. Di ba? But before mga kababayan natin pag-usapan, ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghahanap po ng malinis and spacious fitness gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova.
We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Banca Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Ayos pa. Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. So, sinuspend mga kababayan for 30 days ng NTC yung buong operation na ng SMNI. Di ba una, yung MTRCB, yung programa ni Maudigs na gikan sa China, gikan sa masa pala. Para sa masa. Tapos yung programa ni Ka Eric at ni Badoy, yung laban para sa China, sa masa, ay laban para sa bayan yata yon, bayan ng mga Chinese. Sinuspend po ng MTRCB. Ngayon, as I told you before, na may request po through a resolution yung Congress na isuspende ng NTC yung operations ng SMNI. Ito na nga po, nilabas po yung 30-day suspension. So sabi dyan, the National Telecommunications Commission has issued a 30-day suspension order against SMNI based on House resolution pointing out the violations of the franchise. Willful misrepresentation daw, violating the terms and the condition of its franchise under Republic Act 11422. Ito yung resolusyon na inisponsoran po ni PBA Congresswoman Margarita Nograles, who called out SMNI for using its stations or facilities to propagate false information. So yun po ang purpose niyan. Pinapasuspend ng Kongreso, ng committee sa pamamagitan ng resolusyon para hindi na po matigil na muna yung pagpapalagana po nila ng mga false information. Kasi sabi ko nga po sa inyo, hindi man po sila tumitigil, lalong lumala. Kaya sabi ko sa inyo po, yung mga argumento, bakit niya na pending investigation pa? Parang may judgment na sila. Bakit niya sinuspend? Iyon man talaga po ang purpose ng suspension kahit po sa sa alinmang company. Ako po kasi manager ako dati sa mainstream media. Pag may mga violations yung mga empleyado, yung mga kasama ko, mga reporters, announcers namin, nagpapalabas ako ng suspension. Sinususpende ko for halimbawa 3 days, 6 days. May nasuspend nga po akong reporter namin for 1 month. Kasi po ang purpose ng suspension is to prevent the person or the subject personnel na makagawa pa ng mga infractions. And in this case, para yung SMNI hindi na po makapag publish pa ng mga false information pending the investigation, kasi yun ang ginagawa nila until today. At iyon po ang rationale behind dito sa suspension. Yun man talaga po ang purpose ng suspension order sa anumang sitwasyon. Be it in a private company, sa mga empleyado, o sa mga government agencies po. In this case, yung NTC, yung subjects niya, yung mga radio stations po. Sabi dito, meaning and definition ng suspension. Sabi diyan, suspension is when an employee is sent home from work, usually while receiving full pay. Pwedeng suspension with pay or suspension without pay. Depende yan sa gravity ng offense at yung policy mismo ng company.
Employers are entitled to suspend an employee pending an investigation of gross misconduct or other serious disciplinary matter. The right to suspend will usually be set out in an employee's contract of employment or the staff handbook if any. Yung suspension na niya, hindi man siya yung disciplinary action by itself, but it often leads to disciplinary action or disciplinary proceedings. So yan po ang general definition po ng suspension. So in this case po, it will lead to usually it will lead to disciplinary action. Dito na sa kaso po ng SMNI, malamang depende sa findings kasi pending investigation po siya. Nasa proseso ng pag-iimbestiga yung ating Congress. Pag na-found out na talagang seryoso yung violation nila sa franchise, it can lead to the revocation ng franchise po. Kung sa empleyado naman po, it could lead to the termination of contract o expulsion ng isang empleyado. Naintindihan ninyo mga DDS, mga kakampi ng SMNI. So ang suspension po, isang mekanismo para yung isang tao o isang agency tulad na nitong SMNI na hindi na siya makapag-commit pa ng further violations or further harm tulad ng further na paninira at pagpapalaganap ng fake news laban po sa Kongreso na siyang nagbibigay po ng franchise. Kasi yun po yung ginagawa nila. Hindi man po sila tumitigil sa kanilang mga ginagawa. Sabi diyan, is suspension equal to being fired kon sa empleyado? Suspension is not discharge or employment or permanent termination of employment. It is only a temporary dismissal for disciplinary reasons. Kaya dito po sa NTC suspension for 30 days, temporary lang po siya. Pero pag na-found out po ng Congress na talaga pong seryoso yung violations nila sa franchise provisions, it could lead to revocation or termination na mismo. Ipapasarado na sila tulad mga kababayan ng sinapit ng ABS-CBN. Kaya itong mga sinasabi po ng mga galit po sa actions ng Kongreso, baseless po yung mga pinagsasabi ninyo. Napaka-bias po ninyo. Bakit nasabi nating bias? Double standard po kayo. Ako consistent po ako sa aking posisyon. Okay sa akin yung ginawa ni Digong sa ABS-CBN kasi may mga violations man talaga po na na-found out yung Kongreso. Kung okay sa akin yon, okay din sa akin yung ginagawa ng Congress kasi consistent lang po dito po sa SMNI. Pero tingnan ninyo itong mga DDS po, yung pagpasara sa ABS-CBN, tuwang-tuwa kayo. Ngayon na gustong ipasara ng Kongreso yung SMNI kasi kakampi ninyo, galit kayo. What? So pagkakampi ninyo, okay lang yung violations. Sa akin po, kakampi kay hindi kakampi, pag may violation, kailangan po na panagutan yung violation. Yan po ang fair. Sabi nga, no one is above the law. Kakampi ka man o hindi kakampi, pag nagkasala ka, kailangang panagutan mo sa batas. Yun po tayo. Pero sabi nila dito, this is a clear affront to freedom of expression. Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan, PDP Laban, Secretary General Aimee Torifranca Neri sees the suspension of Sunshine Media Network International program gikan sa masa para sa masa as a disrespect to freedom of expression. So lalo na itong suspension ng suspension ng NTC. Ganon din yung kanilang posisyon. Kaya walang maniwala sa inyo. Kasi double standard of justice po kayo. Pero Mr. Maravilla, si Super Ate talagang kumampi sa mga Duterte. Pinaliwanag na natin mga kababayan based sa ating analysis kung bakit ganon ang behavior ni Super Ate. Kaya sabi ko nga po, pabayaan natin siya. Laro yan ni Super Ate. What? Diba?
Ito sinasabi po ni Senator Amy Marcos. Sino ang takot niya sa SMNI? Anong mga media entities ang mananatiling nagtataguyod ng kalayaan ng pamamahayag, pananalita at pag-iisip? Bakit natin kailangang ipasara ang lahat ng hindi sumasang-ayon sa atin? Hindi man lang binibigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Paano nangyari na naglabas ng show cause order ang NTC sabay bigay ng 30-day suspension? Nakapagtataka, takot ba tayo na baka tama ang SMNI? Takot ba tayo sa katotohanan? Yan po yung sabi ni Super Ate. So, huwag kayong malulungkot mga Marcos loyalists. Si Super Ate po, pang-neutralize po siya. Para naman hindi isipin ng mga tao kasi kapamilyaan niya, laging kampi. Di ba? Laging kampi sa administrasyon. Pero, di ba, sabi ni Super Ate, na suportado niya ang administrasyon ng kanyang kapatid. Pero hindi lahat, mga kababayan, nangangahulugan na sang-ayon siya sa lahat ng mga ginagawa. Kaya nga, pangkuan po siya, pangbalanse ang ginagawa po ni Super Ate. Pero dito po sa actions ng Congress, wala man po ditong kinalaman yung Palasyo Malacanang. This is a sole action po ng mga congressmen kasi ang naging subject po ng fake news, yung Congress. Kaya nga po iniimbestigahan sila kasi inakusa yung Speaker of the House na nagwaldas ng 1.8 billion kung saan na travel expenses na kung saan inadmit ng dalawang fake news peddlers po na mali yung kanila pong akusasyon. Inamin nila sa investigasyon. Di ba? So walang kinalaman dito po yung Palasyo Malacanang. Ito po ay between the SMNI at yung mga fake news peddlers nila at saka yung Kongreso po. At sabi ko nga po mga kababayan, kung nagka-problema man po yung SMNI, wala mang dapat sisihin dito, kundi sila lang. Kasi sila yung may gawa nito. Sila yung nagsimula. Sila yung nang-aaway. Sila yung gumawa ng mga violations. Yung Congress po, obligasyon nila na pangalagaan yung ating mga mamamayan na kailangan hindi malason ang mga mamamayan natin ng mga kasinungalingan at protektahan na siyempre yung franchise na binigay nila. So tinutupad lang po ng Congress yung kanilang mandato po. Tama pa? Yan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.